songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Sa day to all of us once again, mga kapatid at mga kaibigan. Alam nyo, araw-araw, binobomba po tayo ng masasamang balita. Number 1 na po dyan, ang salot na COVID-19, kung saan more than 171,000 na po ang pinatay. At more than 2.5 million naman po ang confirmed na infected. As of April 21 po yan. Balita din po na nagbabagsakan na ang ekonomiya ng lahat ng bansa sa ating mundo. Ito pong mga nagdaang araw, napabalita naman po na niyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Pilipinas. Kahapon, ang hindi magandang balita, 3 po sa ating mga sundalo ang napatay sa isang ambush. 4 po sa kanilang mga kasama ang sugatan. Sila po'y nag-escort na mga kababayan po nating namamahagi ng ayuda o ng cash incentive sa mga nag-qualify sa Social Amelioration Program ng ating gobyerno. Malungkot pong balita yan. At may humabol pa po, mga magnanakaw na sinamantala po itong lockdown, mabuti na lamang at sila po'y nahuli. Kaya marami po yung nagtatanong, ligtas pa ba na tirhan ang mundong ito? Meron pa kayang ligtas na lugar na po pwedeng tirhan dito sa ating bayan? Well, syempre, meron pa po. Ang hindi lang po kasi maganda, ang naririnig lang nating lagi ay pawang masasamang balita, mga bad news. Kaya nangyayari talaga na apektuhan ang isip natin. Kaya marami ang napanghinaan ng loob, marami ang nawawala ng pag-asa. Pero sa totoo lamang po, may magandang balita. Ang Bible po, punong-puno po yan ng magandang balita. Mga pangako at pagtitiyak ng Panginoon para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya kahit ano po yung plano ng kaaway, ano po yung ginagawa ng kaaway laban sa mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa Kanya, tiyak pong hindi magtatagumpay. Kaya sa araw pong ito, hayaan niyo po na pag-aralan po natin yung sinasabi po sa Psalm 91 na ngayon po ay nagiging paborito na ng maraming Kristiyano at binabasa na rin maging ng mga hindi mananampalataya. Kasi nababalitaan po nila na punong-puno ito ng pangako ng Diyos, yung pagtatanggol ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos sa mga kalamidad na dumarating. Ang sabi po sa verse 1 ng Psalm 91 ay ganito, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2 ang sabi, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. So hayaan niyo po na pamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, simply, the Lord, our refuge and our fortress. Ngayon hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung Tagalog version po nitong Psalm 91, Awit 91. Ganito po ang sinasabi. Ang sino mang nananahanan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Napakinig mo yon, kapatid. Ang ganda ng katiyakan ng Panginoon sa lahat ng nananahanan sa Kanya. Sa sino mang nananahan sa Kanya. So, ano man yung bagyo na dumating sa buhay mo, gaano man ito kalakas, gaano man kataas yung baha, bumuka man ang lupa dahil sa malakas na lindol, pumatay man ang sakit, pumapatay man ang virus na COVID, ang sabi ng Bible, wala tayong dapat ikatakot. Ayon sa Awit chapter 91 verses 5 and 6, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. So you see, kahit na nakakatakot, ikaw na anak ng Diyos, hindi dapat matakot. O sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot. So kasama sa salot, ang COVID-19, na sumasapit sa gabi man o sa araw. Ngayon, dahil sa nananahanan tayo sa Diyos, uutusan niya ang kanyang mga anghel para tayo ay ingatan saan man tayo magpunta. Ang ganda po ng sinabi sa Psalm 91 verses 9 to 11. Awit 91, 9 to 11. Pakinggan niyo mabuti.
Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Narinig mo yun? Walang anumang kasamaan, kalamidad, o salot ang darating sa iyo at sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. So anong dapat mong ikatakot? Kapatid, ang ibig sabihin, off limits ang COVID-19 sa iyo at sa pamilya mo. Off limits lahat ng atake ng kaaway sa iyo, maging sa pamilya mo. So, verse 11, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Pinapakinggan at sinusunod ng mga anghel ng Panginoon ang salita ng Diyos. Kaya dapat lagi mo itong babanggitin, ang kanyang salita. Ang ibig sabihin, dapat nag-a-agree ka at idinideklara mo ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang salita, tungkol sa kanyang proteksyon at maging ang pag-iingat niya sa iyo. Dapat yan kino-confess mo. May kasabihan nga, what you confess, you possess. What you profess, you possess. And there is power in the tongue. Life and death are in the power of the tongue. Ang ibig sabihin, kailangan talagang panghawakan natin at lagi nating sabihin ang salita ng ating Panginoon. So pag ginawa mo ito, ano mangyayari? Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para ano? Para ingatan ka saan ka man magpunta. Di ba? Naalala mo si Jesus? Di ba siya po ay nag-ayuno at nanalangin sa loob ng 40 days? Siya po ay tinukso ni Satan, pero hindi po nagtagumpay si Satan. Iniwan ni Satan si Jesus. Tapos dumating po yung mga anghel ng Panginoon at kanila pong pinaglingkuran si Jesus. Ganon din po ang gagawin ng ating Diyos sa gitna ng ating pagsubok. Ganon ang gagawin niya na isusugo niya, uutusan niya ang kanyang mga anghel na tayo po ay paglingkuran. Sa Hebreo chapter 1 verse 14, pakinggan mo po ito. Kung ganon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Ang mga angels ay ministering spirits. Okay? At sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Sino yung mga taong tatanggap ng kaligtasan? Tayo yun, na kanyang mga anak. Di ba? Ililigtas na tayo mula sa salot na ito na COVID-19. Kaya kapatid kaibigan, huwag na huwag mong sasabihin ang mga ito. Please. Huwag mong sasabihin na kung nalugi sila, malulugi din ako. Kung nagkasakit sila, kakasakit din ako. Kung nahawa sila, mahahawa din ako. Kung naghihirap sila, maghihirap din ako. Kung naghiwalay sila, maghihiwalay din kami. At kung nagka-COVID siya, magkaka-COVID din ako. Nang lumalabas sa bibig natin ay puro negatibo. Dapat palitan na natin yan. Gawin natin positibo yung lumalabas sa ating mga bibig. Napakinig mo ba ako? Di ba? Kasi ganito ang nangyayari. Kapag negatibo yung sinasabi natin, tayo na rin mismo ang nag-aanyaya sa masasamang espiritu at nagbubukas ng pintuan ng ating buhay, ganun din ang ating tahanan, para sila po'y makapasok at makapaminsala sa atin. Dapat hindi tayo magbibitaw ng negatibong salita. Tandaan mo, life and death are in the power of the tongue. What you confess, you possess. Kaya dapat maging maingat po tayo sa mga binibitawan po nating salita. Okay? So, mas mabuting pakinggan natin at panghawakan natin ang sinasabi sa Awit chapter 91 verse 7. Okay, pakinggan mo ito mabuti. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Narinig mo? Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Tandaan mo itong mabuti. May access tayo by faith na manahanan sa secret place of the Most High. At ang access natin na ito ay ang prayer. Prayer ang makakapagdala sa atin dun sa secret place of the Most High God. Kaya kailangan talaga lagi po tayong nananalangin. Kasi pag tayo po'y nananalangin, lumalapit ang Diyos sa atin at na
a-activate ang mga angels ng Lord para tayo po ay tulungan. So wala kang dapat ikatakot sa panahon ito. Of course, naka-lockdown tayo. Of course, hindi tayo basta makalabas. Pero it's okay. Ligtas tayo eh. Di ba? Wala kang dapat ikatakot. Dahil ang Diyos na buhay ang kakalinga at magtatanggol sa iyo. Yan ang nasusulat sa Bible eh. Di ba? Na dapat natin talagang lubos na pagtiwalaan. Sa panahong ito, sa totoo lamang, hindi natin pwedeng panghawakan ang sinasabi ng tao eh. Ang dapat natin panghawakan yung sinasabi lang ng ating Diyos. Kasi kung sinasabi lang ng taong panghahawakan natin, pabibigo ka. Pabibigo tayo, di ba? At ang masaklap pa dito, sa totoo lamang, ay mayroong warning ang Lord sa atin kapag tayo talaga'y mas nagtitiwala sa tao kaysa sa Kanya. Babasahin ko po sa inyo, sinabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 17, verses 5 to 8. Pakinggan niyo itong mabuti. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. So ganoon naman ang mangyayari sa mga taong sa Lord lang umaasa at nagtitiwala. Hindi tayo makukulang. Mananagana pa rin tayo. So, sa Diyos tayo magtiwala. At huwag sa tao. Hindi sa tao. Amen po ba? So, may natutunan po ba tayo? I hope meron. At hayaan niyo po na sa sandaling ito, tayo po mag-pray na rin. Ano po? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po manalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, kami nga po labis na nagpapasalamat sa iyo sa iyong itinuro sa amin. Sa katiyakan na kami po iingatan mo. At maging ang iyong mga anghel ay uutusan mo para kami po ay paglingkuran. Salamat po. Dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo po kami na mawala yung takot sa puso at isipan ng bawat isa. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung mas higit kaming nagtitiwala sa tao kaysa sa iyo. Tulungan mo po kaming sa iyo lamang talaga lubos magtiwala at patuloy namin panghawakan po ang iyong mga salita. Lord, tulungan mo rin po kami na hanapin ang iyong mukha at patuloy na manahan sa iyong presensya. Salamat po ng maraming sa mga pagpapala mo na hindi po kami nagkukulang despite the lockdown. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pagkalinga at pagtatanggol mo po sa amin. Maraming salamat po sapagkat kayo po ang aming refuge at saka fortress. Pinupuri at pinaparangalan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So isang magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Magandang araw po sa inyo lahat. And God bless you beyond measure. Amen. I will trust in you.